Grabe po yung kaba, sobra yung explain kasi first naiyak pa din ako. Ganun na lang ang pangamba ni Marisa na masaksihan ang pamamaril sa lolong Israeli na kanyang inaalagaan. Magpapaiwan sana ang lolo sa common area ng housing facility sa Ismahan, nakatabi lang ng border ng Israel at Gaza na napasok na pala ng grupong Hamas. Nakita ko mismo si Lolo nagbabaril sa sala ng TV. Bigla na lang nagpuputukan sa upuan ni Lolo. Doon mismo nakaano yung mga bala. Talaga sobra. Si Lolo tumayo pa siya. Tapos nung pagtayo sa Gusto man daw niyang kunin ang binaril na employer, kinailangan daw niyang sagipin ang sarili. At ang isa pang lolang employer, nagkubli sila sa isang bomb shelter. kami ni Lola dun sa loob. Talagang nagyakapan kami kasi akala ko papasukin kami dun sa mamad. Kala ko katapusan ko na. Pero salamat pa din. At diniligligad yung panalangin namin. Kanya-kanyang tago na rin sa kanilang bomb shelters ang iba pang Pinay caregivers sa lugar. Kasunod ang airstrikes ng Hamas sa lugar at para taguan ang mga tauhan ng Hamas, isang grupo ng mga militanteng Palestino. Isa-isa na po kaming pinupuntahan ng pinaka-head ng kibbutz namin na may darating na bomba. Pero maya-maya pa, may kumatok na nagpakilalang Israeli soldiers para iligtas daw sila. Since hindi po kami sure at wala din naman pong announcement sa mga group chat, lalo na po dun sa kibbutz namin, kahit ano pong katok ang ginawa nila, hindi po kami sumagot, hindi rin po namin binuksan. Pero hindi pa rin daw sila iniwan ng mga sundalong Israeli. Sabi nila, Okay lang na kami. pa kayo, hindi po sila tumitigil sa pagkakatas. Pinagsan natin nila kung saan na natin Matapos masigurong walang o nagtatagong Hamas sa kanilang housing facility, sinakay ng grupo ang mga Pinoy caregivers kasama ang kanilang Israeli employers. Sa biyahe, tumambad sa mga kababayan natin ang iba pang pasilidad ng Gaza border na nagliliyab. Ligtas silang nakarating sa northern part ng Israel sa bahagi ng Mishmar HaEmek. Kasama nila ang mga batang apo ng employers na tulog na dahil sa hapo. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay Philippine Ambassador to Israel Pedro Lailo Jr., nasa 5 Pilipino pa ang unaccounted o hindi pa matuntun kung nasaan. 5 na lang, bali yung nag-clearing operations yung IDF, may 2 na nakita sila na may mga safe rooms kasi dyan sa yung mga bahay dito sa Israel, no? So, doon sila nagtago. Nung kinatok ng IDF, nung nag-clearing sila, natagpuan nila itong dalawang Filipinos na nagtatago. Sa ngayon, ayon sa mga nakausap kong OFW roon, bahagya nang nabawasan ang mga airstrike at barilan sa Israel kung saan may 30,000 Pilipino. Yan ay matapos ideklara ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ng vow of mighty vengeance o pangako ng matinding paghihiganti sa grupong Hamas.